ano, at tayo po ay dumako sa isang mahalagang gawain ng ating Panginoon at ito po yung tithes and offering. Amen? So, sa panahon po ngayon, ano, nalalapit na yung, ano, yung Pasko. Ano? Ito, yung Pasko, ito na po yung give and ano, magbigay at tumanggap. Ano? Para mag-exchange gift. Ano? So, dito po, ano, at, sa pamagitan po ng tithes and offering, ano, bago pa man tayo nakatanggap ng ating pagpapala, ano? At bago pa po tayo magbigay ng pagbabalik pa, salamat sa Panginoon, yung pagpapala, tinatamasa na po natin. Amen? So kumbaga nagagamit na po natin. Ano? So ang ika po ay isang katuwang, ano? Isang katuwang na nagiging gawain, pangangailangan, no? Lahat po ng mga pangangailangan sa bahay panambahan, ito po yung nagiging katuwang ng panambahan natin, ang ika po. Ano? Sabi nga po ng Malakay 3:10, ano? Yung ika-10 bahagi po natin ay dadalhin po natin sa kanyang kamalig upang ito po ay meron pong magamit. So ito po yung ibig sabihin, ano? Ay yung tithes, yung ika-10 bahagi po ng ating kinikita is dadalhin po natin as a tithes in offering upang ito po yung isang daan na magiging kagamitan o magiging source na upang magamit ng ating bahay panambahan. Ano? Kabilang na dito yung pag-aabot po ng mga taong nais na dumalo sa gawain ito. Amen po? So ito po, ang ika po ay isang hamon din po sa ating buhay, ano? At sino po ba dito yung nakaranas na nagkakaroon na siya ng pagdadalawang isip, ano? Lalo na po sa ating sa ating pang-araw-araw na financial, ano? So dito po, ano, sa financial po natin, dito po nagkakaroon po ng pansariling interest, ano? Kakaroon po tayo ng pagdadalawang isip o kumbaga iniisip po natin yung ating sarili dahil lamang sa pagkukulang po ng ating financial. Ano? So dito po sinasabi yung challenge sa buhay mo na kung paano mo sinunod, ano? Na kung paano ka sumunod o kung paano mo ginagawa yung pagbibigay para sa Panginoon, dito ka rin naman po niya binibigyan ng pagsubok. Amen? So ito po yung challenge. Ano? Ito yung challenge sa buhay po natin na kung saan sa Malakay 3:10 din po is nagbigay po yung Lord sa bawat isa po sa atin sa verse po na to na i-challenge mo din po siya sa pagbibigay. Amen? So kung paano ka challenge ng iyong financial, ano? Halimbawa na lang, nagbibigay ka na ng tithes and offering mo. Nagbibigay ka na ng tithes, nagbibigay ka pa ng offering, nagtutulong ka pa sa mga pangailangan ng panambahan. Ano? So ito na po yung isa sa nagkakaroon ka ng pagsubok sa iyong sarili na ikaw naman mismo ay pagkukulangin. Amen? Ano? So dito po nagkakaroon ka ng bagabag sa isip. Ano? Bagabag sa isip mo na ito na lang yung meron ako. Amen? So sabi po sa Luke 6, verse 38, give and you will receive. Amen? So dito po papatunayan po dito na you give and you will receive. Naaalala niyo po ba yung babaeng balo na nagkaroon na lamang ng 2 coins? At ito po yung ibinigay niya at ang sinabi niya po is ito na lang yung meron siya. Amen? Ito na lang yung meron siya at kailangan niya pang kumain kinabukasan. Subalit buong puso niya pong ibinigay yung 2 coins para sa gawain, para sa panambahan. At ang sabi po ng Panginoon sa kanya, siya po ang may pinakamalaking na ibigay. Amen? Bakit? Kung iisipin po natin, 2 coins na lang yun, di ba? Bakit nasabi ng Panginoong Hesus na siya yung may pinakamalaking na ibigay, subalit yung pagbibigay niya po para sa panambahan is nagmula sa kanyang puso. Amen? Buong puso po siyang nagbigay. Ano? So dito po, hindi po siya nagkaroon ng pagdadalawang isip na kung ano man ang meron sa kanya ay ibibigay niya. So dito po sinasabi, give and you will receive, na kung saan, kailan po ba siya pinabayaan ni Lord? Di ba?
higit pa siyang pinagpala. So dito po maranasan, kailan po ba tayo pinabayaan ni Lord? Kung magbibigay tayo sa kay Lord, dapat nandun yung puso natin. Dahil alam po natin na yung mga promise po ni Lord sa bawat isa sa atin, sa Malakay 3:10 na bubuksan niya yung durungawan ng langit at ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Sa Luke 6:38, siksik-liglig at umaapaw na pagpapala. Amen? So kailan ba hindi tumupad si Lord sa kanyang mga pangako? Amen? So bago pa man tayo, yung pang-araw-araw na ginagawa po natin, is masaganang pagpapala na po yon. Yung kalakasan po natin, yung kinakain po natin na 3 bisis isang araw, masaganang pagpapala na po yon. Amen? So yung iba nga po, kung makikita po natin, halos gipit na sila sa pagkain. Halos gipit na sila sa pagkain. Halos sa isang araw, maswerte na yung makakain sila ng 2 beses. So subalit sa atin po, ay nagkakaroon pa po tayo ng merienda. So hindi pa ba ito? So hindi pa ba ito yung hindi mo pa ba ito madideklara sa iyong sarili na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala? Amen? So kung gusto mo pong maranasan, at trust yung tiwala mo sa kay Lord na sinasabi po ni Lord sa iyo na ibibigay niya lahat ng iyong mga pangangailangan. Amen? So kung dumating man sa point natin yung walang-wala na tayo, pero isipin po natin, ni minsan hindi tayo pinabayaan ni Lord. Amen? So doon po sa verse na yun, o dito po sa mga salita, sa mga promise ni Lord, dito po natin mararanasan yung kasaganaan. Amen po. So kung nais niyo po makareceive o makatanggap ng masaganang pagpapala, sabi ng Luke 6:38, give and you will receive. So kung handa na po magbigay, ang bawat isa magbigay po ng ayon sa kalooban.